Minsan ang pagiging mag-isa ay parang isang mabigat na pasanin, ngunit maaaring ito rin ang mahalagang regalo na kailangan para sa iyong susunod na antas. Palaging may dahilan ang anumang bagay na pinahihintulutan ng Diyos na pagdaanan mo. Marahil ay mayroon ka ng kamangha-manghang relasyon, at bigla kang hinila ng Diyos palayo sa mga tao. Nakikita mo ba ang iyong sarili na naglalakad sa landas ng pag-iisa? O nagtataka ka ba kung bakit iniwan ka ng lahat na mag-isa? Ang totoo ay sinasadya ng Diyos ang lahat ng kanyang ginagawa. Maaaring mahirap paniwalaan na ang Diyos na nagmamalasakit sa iyo ay humihikayat din sa iyo na mag-isa. Hindi mo na kailangang mag-isip tungkol dito. Alam mo na hindi gugustuhin ng Diyos ang anumang masama para sa iyo. Hindi kanya ilalagay sa kondisyon na makakasakit ng damdamin mo. Kung gusto niyang mapag-isa ka, ito ay para sa isang mas kumikitang dahilan. Gusto mo bang malaman kung bakit? Pagkatapos ay panoorin ang video na ito hanggang sa huli, at matutuklasan mo ang 5 matibay na dahilan kung bakit gusto ng Diyos na mag-isa ka. Kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa aming channel sa YouTube. I-click ang notification bell para makatanggap ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Pagpalain ka nawa ng Panginoon habang ginagawa mo ito. Ano ang ibig sabihin ng mag-isa? Sa tingin mo ba ang pagiging mag-isa ay kapag ikaw ay nakakulong sa isang silid na mag-isa? O kaya kapag nag-solo date ka? Hindi ito ang ibig sabihin ng pagiging mag-isa. Maaari kang maging sa isang pulutong, ngunit pakiramdam mo ay labis na nag-iisa. Maaari kang magkaroon ng maraming kaibigan sa paligid mo, ngunit hindi mo na nararamdaman ang epekto nito sa iyong buhay. Yung mga panahon na nalulungkot ka. Hindi lang kung ano ang nangyayari sa labas, kundi lahat ng nangyayari sa loob mo. Nagsisimula ang kalungkutan kapag hindi mo na nararamdaman ang iyong paboritong palabas sa laro. Kahit na ang iyong mga kaibigan ay nagpapakita ng buong pananabik, naghihintay sa susunod na kapanapanabik na yugto, hindi ka na nababahala dahil hindi mo na nararamdaman ang koneksyon. Ang tunay na kalungkutan ay kapag napagtanto mo na ang iyong matalik na kaibigan, na kilala mo sa buong buhay mo, ay isang pagkakanulo. Nalaman mo kung paano kanya niloko, kung paano siya nagsinungaling laban sa iyo at sumama sa iyong mga kaaway upang ayusin ang iyong pagbagsak. Maaring nasa iyo na sila dahil akala nila hindi mo pa nadidiskubre ang sikreto nila, pero hindi mo na mararamdaman ang presensya nila. Ang kalungkutan ay tunay na nangangahulugan ng panloob na katahimikan at pagkabigla, ngunit panlabas na mga ngiti. Ang lihim na sandali ng pagluha at awa sa sarili ay kapag nag-iisa ka. O sa sandaling iyon na gumuho ang negosyong pinagpuhunan mo at lahat ng kailangan mong itayo, at naramdaman mong wala kang magawa. Yung sandaling natanggal ka sa trabaho at parang may nanakaw sa iyo ay kapag talagang nalulungkot ka. Paano kapag iniwan ka ng mahal mo para sa iba? Maaaring mayroon kang libu-libong iba pang mga taong malapit sa iyo, ngunit ang kanilang presensya ay walang kabuluhan sa iyo. Pakiramdam mo ay iniwan ka pa rin ng buong mundo. Ano ang pagkakatulad ng lahat ng mga panahong iyon? Pisikal na inihihiwalay ka nito sa mga tao at bagay na nakasanayan mo na. Gayon din, ang bali sa iyong puso ay nag-iwan ng matinding sakit na hindi mo nagugustuhing maranasan muli. Kaya, iniwasan mo ang iyong sarili hindi lamang sa mga nanakit sa iyo, ngunit sa lahat o anumang bagay na nararamdaman mo ay maaaring magbukas ng isang sugat na hindi ganap na naghihilom. Ang sirang, walang magawa, at bigong sandali na iyon ang hinahanap ng Diyos. Alam niyang siya lang ang makakapuno ng bakante sa iyong kaluluwa. Ang sakit na iyon sa iyong puso ay kailangang gumaling, at ang Diyos lamang ang makakapag-alis nito. Ano man ang naglagay sa iyo sa paghihiwalay ay ang paraan ng Diyos upang paghiwalayin ka para sa kanyang layunin. Narito ang 5 paraan para malaman kung bakit gusto ng Diyos na mag-isa ka. Numero 1, para sa pakikisama at pakikipag-isa. Hinahanap ng Diyos ang iyong atensyon kung paanong hinahangad mo ang atensyon ng iyong mga mahal sa buhay.
Ano ang pakiramdam mo kapag ang iyong matalik na kaibigan ay walang oras para sa iyo, ngunit may oras para sa kanilang trabaho at sa ibang tao? Alam kong parang may matinding kirot sa puso. Pakiramdam mo ay pinagtaksilan at iniwan ka ng isang taong labis mong pinapahalagahan. Ganyan talaga ang pakiramdam ng Diyos kapag ang ibang mga bagay ay kumukuha ng iyong atensyon mula sa Kanya. Abala ka sa trabaho, mga mahal sa buhay, at lahat ng iba pa, ngunit halos wala kang oras upang manalangin, mag-aral ng iyong Biblia, o magnilay-nilay sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Isipin kung ilang beses mong binalak na mag-isa kasama ang Diyos, ngunit hindi mo magawa dahil abala ka sa mga bagay na walang katuturan at makalaman. Kung hindi ka nawalan ng trabahong iyon, gugugol mo ba ang isang oras na iyon kasama ang Diyos? Napagtanto mo ba na si Jesus ay iyong matalik na kaibigan, kung ang iyong kapareha ay hindi nasira ang iyong puso? Ngayon ay nakikita mo na kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang ilang bagay na mangyari sa iyo. Ito ay dahil gusto niyang magkaroon ka ng oras para sa Kanya. Naniniwala ako na nagsisimula kang magtaka kung ang Diyos ay makasarili. Bakit niya hahayaan na maranasan mo ang sakit ng kalungkutan? Ang unang dahilan ay dahil siya ang pinakamahalagang tao sa iyong buhay. Dapat mong unahin ang iyong relasyon sa Kanya higit sa anumang bagay. Ang pangalawang dahilan ay ang iyong pagkakadikit sa mga bagay na nakakapaglalayo ng iyong oras sa Kanya ay hindi makadiyos. Alam mo ba na ang anumang bagay na inilalagay mo sa harap ng Diyos ay naging iyong Diyos? Hindi mo kailangang yumukod sa mga Diyos-Diyosan bago mo napagtanto na sumasamba ka sa isang Diyos. Kapag nagsimula kang lumikha ng puwang sa iyong puso para sa hindi gaanong mahahalagang bagay at nagsimulang magbigay ng mga dahilan upang maiwasan ang mga bagay ng Diyos, hindi mo namamalayan na naglilingkod ka na ngayon sa mga Diyos-Diyosan. Sinasabi ng Deuteronomio 32:16 na pinapanibugho nila siya sa kanilang mga dayuhang Diyos at pinagalitan siya ng kanilang mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan. Ang kasulatang ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay naninibugho at nagagalit kapag nakita niya ang iyong attachment sa sinuman o anumang bagay maliban sa Kanya. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat magkaroon ng isang buhay sa labas ng Diyos, ngunit hayaan ang Diyos ang iyong prioridad sa lahat ng iyong ginagawa. Gaano man kaabala ang iyong trabaho, gumawa ng oras para makasama ang Diyos. Ang sinumang kaibigan o kapareha na kumukuha ng iyong atensyon mula sa Diyos ay hindi sapat para sa iyo. Kung tinalikuran mo ang iyong pakikisama sa Diyos para sumama sa mga kaibigang iyon, hindi lang sila masamang impluwensya sa iyo, ngunit ginawa mo silang idolo. Mas gugustuhin ng Diyos na mag-isa ka kaysa makihalubilo sa mga ganyang tao. Alam mo ba na sa panahong ito ng pagsasama-sama at pakikipag-isa, maririnig mo ng malinaw ang Diyos at ipahayag ang iyong sarili sa Kanya? O, anong intimate na sandali? Para itong malalim na pag-uusap ng isang ama at isang anak. Ang pagiging bukas at mahina sa harap ng iyong ama, ang pakiramdam na ang Kanyang presensya ay umaaliw sa iyo at marinig ang Kanyang sasabihin sa iyo na magiging maayos ang lahat, ang pinakakahanga-hangang pakiramdam kailanman. Sa mga sandaling iyon, nililinaw ng Diyos ang iyong mga pagdududa at sinasagot ang lahat ng mga nakatabong tanong sa iyong puso. Binubulong niya sa iyo ang mga sikreto tungkol sa iyong buhay at kapalaran. Bubuksan ng Diyos sa iyo ang Kanyang mga alalahanin at sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin sa mga lugar na iyon. Sa mga sandaling iyon, nakukuha mo ang direksyon at kalinawan na kailangan mo. Inuna ni Jesus ang Kanyang kaugnayan sa Ama noong siya ay nasa lupa. Sa kabila ng Kanyang abalang schedule, palagi siyang nakakahanap ng oras para makasama ang Kanyang Ama. Sinasabi sa Mateo 14:23 pagkatapos niyang paalisin sila, umakyat siya sa bundok na mag-isa upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya'y nag-isa roon. Nakikita mo ba yun? Kahit na ginagawa ni Jesus ang gawain ng Ama, pinaalis pa rin niya ang mga tao na manatili ng mag-isa at manalangin.
Ang gawain ito ay isang malakas na mensahe sa bawat mananampalataya, lalo na sa mga ministro ng Ebanghelyo, na ang iyong buhay ay hindi dapat umikot sa mga taong pinadalhan ka sa bawat oras. Gusto ng Diyos ng espesyal na sandali na kasama ka na malayo sa karamihan, pamilya, kaibigan, mahal sa buhay, trabaho, negosyo, pag-aaral, at lahat ng bagay na mahalaga sa iyo. Huwag hayaang maging Diyos ang bagay na yon sa iyong buhay. Okay lang na paalisin sila tulad ng ginawa ni Jesus. Mainam na tumabi ng kaunti. Okay lang na magpahinga o magbakasyon sa espiritual. Okay lang na mag-isa at makipag-usap sa Diyos mula sa puso sa puso. Iyan ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa milyon-milyong kaganapan at mga taong nakapaligid sa iyo. Babalik ka na refreshed at rejuvenated para mas maganda at productive ang pag-ugnay sa mga bagay na napagpasyahan mong isantabi para sa kapakanan ng Diyos. Ang solusyon sa problemang bumabagabag sa iyo ay ang iyong pakikisama sa Diyos. Ginamit mo ang lahat ng iyong karunungan at lakas upang makahanap ng isang paraan sa paligid nito, ngunit habang sinusubukan mo, mas nagiging komplikado ito. Hindi ba parang mensahe yon sa iyo? Nangangahulugan ito na ang iyong solusyon ay nasa isang lihim na lugar. Ang iyong tulong ay nagmumula sa Diyos na naghihintay sa iyo sa iyong dambana ng panalangin. Mga minamahal, ang iyong pakikisama sa Diyos ay mahalaga sa iyong pang-araw-araw na buhay at espiritual na paglago. Nag-isa ka dahil gusto ng Diyos ng higit na atensyon at pakikisama sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ka habang buhay mag-isa. Babalik ka pa rin at makihalubilo sa mga tao kapag pinalakas ka ng kanyang presensya. Ngunit dapat mong laging tandaan na magkaroon ng oras para sa Diyos, gaano man kaabala. Pangalawa, para sa paghahanap ng kaluluwa. Alam mo ba kung sino ka? Alam mo ba kung ano ang dapat mong maging at kung ano ang dapat mong gawin sa iyong buhay? Paano kung abala ka sa paglalakad sa isang landas na hindi ginawa para sa iyo? Paano kung mali ang diskarte mo sa buhay at katuparan? Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong magkaroon ng malalim na pagbabalik-tanaw minsan. Pag-isipang mabuti ang iyong buhay at tingnan kung masaya ka sa kung ano ka. Paano mo ito makakamit kung palagi kang masikip sa mga tao at mga bagay na hindi nagbibigay sa iyo ng puwang para mag-isip? Kaya naman gusto ng Diyos na mag-isa ka. Nakikita niya na ang iyong buhay ay kailangang mahanap ang tunay na kahulugan nito, ngunit ikaw ay masyadong ginulo. Abala ka sa paghabol sa kung ano ang hindi makapagdaragdag ng anumang halaga sa iyong buhay. Kaya, inilayo ka niya sa lahat ng mga distractions na iyon at pinapanatili kang mag-isa para mahanap mo ang iyong tunay na pagkatao. Malaki ang halaga ni Jacob sa prosesong ito ng pagtuklas sa sarili. Nahiwalay siya sa kanyang immediate family para makasama ang isang tiyuhin na ayaw sa kanya o sa halip na naiinggit sa kanya. Nagdusa siya ng hindi makatarungan at dinaya ng maraming beses. Maaaring isipin ng isang tao na ang malungkot na mga sandaling iyon ng sakit at pagdurusa ay paraan ng Diyos para parusahan si Jacob sa lahat ng ginawa niya kay Esau. Ngunit hindi iyon totoo. Pinaghiwalay lang siya ng Diyos para mahanap niya ang tunay niyang pagkatao. Hindi niya mararanasan ang pagbabagong iyon sa anghel na nagpalit ng pangalan kung nanatili siya sa piling ng kanyang pamilya. Kaagad na binago ang kanyang pangalan mula Jacob hanggang Esau, lahat ng iba ay nagbago para sa kanya. Nakahanap siya ng pabor sa kanyang kapatid na kinatatakutan niya. Siya ay tumira at ang kanyang mga supling ay dumami. Wala nang panloloko at hindi makatarungang pagtrato sa kanya. Paano si Abraham? Naglalakad din siya ng walang kabuluhan kasama ang kanyang pamilya. Siya ay walang alam sa kanyang buhay at sinusundan ang kanyang ama. Sigurado akong naging komportable na rin siya sa paglaon sa hindi pagkakaroon ng anak. Kinailangan siyang ihiwalay ng Diyos sa kanyang pamilya para malaman niya ang tunay niyang pagkatao. Noong siya ay nag-iisa, ipinaunawa sa kanya ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa,
at ang lahat ng mga bansa sa mundo ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Ang alibughang anak ay mayroon ding kakaibang kwento. Sa sobrang sakim niya ay kinuha niya ang kalahati ng ari-arian ng kanyang ama at tumakas. Sa kalungkutang iyon, napagtanto niya kung gaano siya katanga na isipin na kayamanan lang ang kailangan niya. Sa kanyang kalungkutan, nagkaroon siya ng oras para isipin ang kanyang katangahan at nakagawa siya ng isang makatwirang konklusyon. Ang sabi sa Lucas 15:17, 19, nang siya ay matauhan, sinabi niya, "Ilan sa mga upahan ng aking ama ang may matitira pang pagkain? At narito ako'y nagugutom hanggang sa mamatay. Ako'y aalis at babalik sa aking ama at sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging isa sa iyong mga hirang na lalaki." Ang kasulatang ito ay paulit-ulit na pinatunayan na ang kalungkutan ay nagbabalik sa iyo sa iyong tamang pakiramdam. Maaari kang lumulutang sa kahangalan at pagkaligaw hanggang sa ihiwalay ka ng Diyos sa lahat ng sumusuporta sa iyong kagustuhan. Pagkatapos ay napagtanto mo kung gaano ka naging kalokohan at estratehiya kung paano maging isang mas mabuting tao. Ano ang karaniwang bagay na napansin mo sa buhay ni Jacob, Abraham, at alibughang anak? Lahat sila ay nahihirapan sa kanilang buhay bago sila dinala ng Diyos sa isang malungkot na lugar. Kaagad pagkatapos noon, nangyari na rin ang kanilang breakthrough. Napagtanto nila na sila ay higit pa sa isang pastol, isang manloloko, isang taong walang anak, at isang suwail na bata. Napagtanto nila na mas mahalaga sila, at ang kanilang kwento ay nagbago para sa kabutihan. Nais din ng Diyos na mag-isa ka para hanapin mo ang iyong kaluluwa at matuklasan kung sino ka talaga. Maaaring wala kang oras para sa mga tamang bagay kung nakikipag-ugnayan ka sa ibang mga bagay. May gustong ipanganak ang Diyos sa iyo. May isang magandang bagay sa loob mo na hindi lalabas para makita ng iyong mundo dahil nasa maling lugar ka at kabilang sa maling tao. Lumabas ka sa kanila alang-alang sa iyong kapalaran. Mas tumatalas ang iyong pagkamalikhain kapag nag-iisa ka. Kung ikaw ay nag-iisa, ang iyong isip ay gagawa ng isang bagay na lubhang magpapabago sa direksyon ng iyong buhay. Bilang 3, upang bumuo ng isang pakiramdam ng kalayaan mula sa tao. Sinasabi sa Jeremiah 17:5, ito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang nagtitiwala sa tao, na umaasa sa laman para sa kanyang lakas, at ang puso ay lumalayo sa Panginoon. Nais ng Diyos na mag-isa ka upang magkaroon ng tiwala sa Kanya at sa iyong sarili. Ayaw niyang ipagkatiwala mo sa isang lalaki ang lahat ng mayroon ka dahil madidismaya ka. Dapat kang matutong tumakbo sa Diyos para sa tulong at hindi sa sinumang tao. Kailangan mong magtiwala sa karunungan at lakas na ibinigay sa iyo ng Diyos sa halip na laging umasa sa iba upang balikatin ang iyong mga problema. You can never grow into maturity if you keep behave like that. Makakaranas ka ng maraming pagtataksil at pagkabigo mula sa mga taong iyong pinaasa. Ang iba ay lalaitin ka at ipaparamdam sa iyo na wala kang silbi kung wala sila. Sa tingin mo ba nangyari lahat ng yon para umiyak ka at humanap ng iba? Hindi, sinusubukan ng Diyos na iparamdam sa iyo na maaari kang maging higit pa sa mga taong inaakala mong perpekto kung huminto ka sa pag-asa sa mga tao. Sa kanyang malungkot na sandali sa ilang, naranasan ni David ang kapangyarihan ng Diyos at natutunan kung paano huwag umasa sa sinuman. May mga magulang at kapatid siya, ngunit naiwan siyang mag-isa, na nagturo sa kanya ng responsibilidad. Hindi niya hinihintay na may tumulong sa kanya na patayin ang mga leon at oso. Hinarap niya silang lahat ng mag-isa at natalo sila. Sa iyong pangungulila ay natuklasan mo ang iyong lakas, ang iyong mga kakayahan, at ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iyo. Ang mga bagay na iyon ay sapat na upang dalhin ka sa pinakamahirap na panahon. Dahil sanay si David na magtiwala sa Diyos at manindigan para sa kanyang sarili, hindi niya kailangan ang pahintulot ng kanyang kapatid para labanan si Goliath.
Kung hindi lang siya nag-iisa sa kagubatan, hindi siya magiging matapang para ipahayag ang mga pahayag na ito. Sa 1 Samuel 17:45, sinabi ni David sa Filisteo, "Ikaw ay pumarito laban sa akin na may tabak at sibat, ngunit ako ay lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinamon." Ngayon, ito ang ibig sabihin ng umasa sa Diyos. Hindi ipinagmalaki ni David ang kanyang baluti o sandata. Hindi rin siya nagtitiwala sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban dahil hindi siya sanay na manlalaban. Ngunit nagtiwala siya sa pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Ito ay dahil sa kanyang karanasan sa kanyang malungkot na panahon sa ilang. Nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob at lakas na gawin ang tinatago ng iba, at siya ay nanalo. Mga minamahal, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga umaasa sa Kanya. Magpapakita lang siya sa iyo kapag nakita niyang wala kang iba maliban sa Kanya. Kaya naman magsisimula siya sa paghihiwalay sa iyo mula sa mga taong pinapahalagahan mo at sa mga taong ubusin ang iyong enerhiya nang hindi nag-aambag ng anuman sa iyong buhay. Gagawin kanyang tumayong mag-isa upang bumuo ng lakas at maging malaya. Hindi gugustuhin ng Diyos na nasa sinumang tao ang iyong pag-asa kung inihahanda ka niya para sa isang magandang bagay. Nais niyang tumayo ka sa iyong sarili bago niya ipagkatiwala sa iyo ang gawaing mayroon siya para sa iyo. Kahit na naniniwala ka sa Diyos, ang ilang mga pintuan ng mga posibilidad ay hindi magbubukas para sa iyo dahil masyado kang umaasa sa iba. Gusto ng Diyos na tayo ang maging tagapag-alaga ng ating kapatid, ngunit hindi ibig sabihin na dapat kang umasa sa iyong kapatid ng higit pa sa iyong pag-asa sa Diyos. Tandaan na ang iyong mga kapatid ay maaaring tumalikod sa iyo o pumatay sa iyo. Mahal, pumunta ka ng mag-isa kung gusto mong mabilis at malayo sa buhay. Magtiwala ka lamang sa Panginoon at magtiwala sa lakas na ibinigay niya sa iyo. Kung hindi ka nanganganib na mag-isa, hindi mo maipapakita ang lakas na iyon. Nais ng Diyos na huminto ka sa pag-asa sa iba pa sulong. Minamahal, nakikita mo bang hindi ka nag-aaksaya ng oras sa mga sandaling iyon? Alam mo ba kung paano makilala ang mga maling tao sa iyong buhay? Magpatuloy tayo habang tinatalakay natin ang iba pang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na mag-isa ka. Number 4, para ihiwalay ka sa maling tao. Mga minamahal, hindi ka babantayan ng Diyos na makihalubilo sa mga taong sisira sa iyong buhay. Napakahalaga mo sa Kanya na hindi ka niya matitiis na sumunod sa maling landas at maging tahimik tungkol dito. Kaya naman ihihiwalay ka niya sa maling tao. Kung nagtataka ka kung bakit hindi ka pinapaboran ng pagkakaibigan at kung bakit walang nananatili sa iyong buhay ng mahabang panahon, maaaring ito ang dahilan. Ang mga ito ay masamang impluwensya sa iyo. Ang iyong kapalaran ay natatangi at hindi nais ng Diyos na maging malapit ka sa sinumang magliligaw sa iyo. Hindi ka malas o maldita. Hahanapin ka ng tamang kaibigan kapag oras na. Katulad mo rin si David noon. Nag-isa siya sa ilang dahil malamang na sinadyang ihiwalay siya ng Diyos sa mga taong makakaimpluwensya ng masama sa kanyang buhay. Sa tamang panahon, nakilala niya si Jonathan, isang kaibigan na nagmamahal sa kanya tulad ng kanyang kaluluwa. Si Jonathan ay laban sa kanyang ama upang makita na si David ay ligtas mula sa kamatayan. Ganyan talaga ang mga tunay na kaibigan. Hindi sila sentimental sa kanilang paghuhusga, ngunit sundin kung ano ang tama, hindi iniisip kung sino ang maaari nilang saktan. Sa iyong malungkot na sandali, inihiwalay ka ng Diyos sa mga taong hindi kailangan sa iyong buhay at inihahanda ang eksaktong mga taong kailangan mo. Bago nakilala ni Jesus ang mga alagad, pinatakbo niya ang ministeryo ng mag-isa. Bago nakilala ni Pablo si Bernabe, siya ay nag-iisa rin. Si Paul ay nakakulong sa isang silid sa loob ng 3 araw, bulag, gutom, at nag-iisa. Sa tingin mo ba hindi nila naramdaman ang kawalan na dulot ng kalungkutan? Tiniis nila ang lahat hanggang sa nakatagpo sila ng tamang kasama,
dahil mas mabuting mapag-isa kaysa mapaligiran ng maling tao. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin sa 2 Corinthians 6:17, kaya nga, magsyalis kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng maruming bagay at tatanggapin ko kayo. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi sinasagot ang iyong mga panalangin at hindi mo nakikita ang mga resulta sa lahat ng iyong pagsisikap. Hindi natanggap ng Diyos ang iyong mga kahilingan dahil tumanggi kang lumabas sa masamang kasamang iyon. Patuloy kang humipo ng maruruming bagay dahil sa masasamang impluensya. Ilang beses kang nangako na hindi ka na muling mahuhulog sa kasalanang iyon, ngunit patuloy kang nahuhulog dito. Iyon ay dahil umaaligid ka pa rin sa parehong mga tao na nag-akit sa iyo sa masasamang ugali na iyon. Ito ay tulad ng pananatili sa loob ng tubig at umaasang hindi basa. Hindi pwede. Ikaw ay magiging banal kapag ikaw ay lumabas sa kanila, at ang biyaya ng Diyos ay mag-ingat sa iyo. Ang iyong buhay ay mababago, at ang iyong isip ay mababago upang gumana ayon sa layunin ng Diyos. Nais ng Diyos na mag-isa ka sa halip na makihalubilo sa mga taong ilalayo ka sa Kanya. Alam mo bang may mga taong hahadlang sa mga pagpapala mo sa buhay? Para silang isang hadlang na pumipigil sa iyong pag-unlad sa buhay. Maaaring hindi ka nila akitin na magkasala, ngunit eksperto sila sa pagbibigay sa iyo ng lahat ng maling payo. Nagtatanim sila ng takot sa iyong puso at pinupuno ang iyong isip ng lahat ng negativity. Sa kanila, halos wala kang makakamit. Kung hindi ka huminto sa gayong relasyon, mananatili kang stagnant. Kaya naman mas mabuting mag-isa. Maging iyong sariling motivator at cheerleader, at tingnan kung ano ang magiging takbo ng iyong buhay. Ang mga maling tao ay dalubhasa din sa pagpuna sa lahat ng iyong mga pagsisikap. Wala kang ginagawang tama sa paningin nila. Ikinukumpara ka nila sa iba na maaaring hindi ka ka-level. Itigil ang pagiging sentimental at lumayo sa mga ganyang tao bago ka nila sirain. Huwag matakot na mag-isa. Isa ito sa mga presyong dapat mong bayaran para magtagumpay. Numero 5, upang matiyak ang iyong kapayapaan at ginhawa. Nais ng Diyos na tamasahin mo ang isang mapayapa at komportableng buhay. Ang pagiging mag-isa ay ang pinakamahusay na paraan upang makamit iyon. Napakagulo ng mundo. Minsan mapapaisip ka kung may tao bang tunay sa kanilang pakikitungo. Ang mga taong pinagkakatiwalaan mo at pinagkakatiwalaan mo ang iyong pinakamalalim na mga alalahanin ay sasaksakin ka sa likod. Nakita ng Diyos kung paano kayo patuloy na lumalaban at nakikipaglaban sa mga bagay na iyon. Nakita niya kung gaano kabigo, mahina, at sobrang puspos ng iyong buhay sa mga problema. Makatagpo ka ng isa pa bago ka makapagpahinga mula sa isang hamon at patuloy ang mga pakikibaka. Ano ang inaasahan mong gagawin ng isang mapagmahal na ama tulad ng Diyos sa mga ganitong sitwasyon? Inaasahan mo bang panoorin kanyang pagod at nalulula sa mga problema? Hindi. Hindi siya gagawa ng ganoong bagay. Sa halip ay dadalhin kanya sa isang malungkot na paglalakbay upang maibalik ang kapayapaan at ginhawa sa iyong buhay. Dadalhin ka niya malayo sa lahat ng bagay na nagpabagabag sa iyo upang makahanap ka ng pahinga sa buhay. Alam mo ba na hanggat nananatili si Joseph sa kanyang mga kapatid, patuloy silang nagpaplano kung paano siya papatayin? Kahit na tila masama para sa kanya ang pagbebenta sa pagkaalipin, ito ang paraan ng Diyos para palayain siya mula sa pagpapahirap ng kanyang mga kapatid. Natapos ang relasyong iyon at nag-isa ka na ngayon. Ngunit ang kalungkutan na iyon ay mas mabuti kaysa sa mental at pisikal na pang-aabusong tinitiis mo araw-araw sa relasyong iyon. Hindi bababa sa maaari kang magpahinga mula sa pagdinig ng mga kakilakilabot na salita na gumugulo sa iyong kalusugan ng isip araw-araw. Nawalan ka ng trabaho, ngunit ngayon ay maaari kang magpahinga at mabawi ang iyong kalusugan. Hindi mo ba nakikita kung paano nagsimulang maubos ng trabahong iyon ang iyong enerhiya
at nakakaapekto sa iyong kalusugan. Mahal, mas karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka sa kapayapaan at kaginhawaan na dulot ng buhay. Hindi mo kailangang makipagpunyagi at makihalubilo sa mga maling tao dahil lang sa gusto mong makuha ang pinakamahusay sa buhay. Deserve mo magpahinga. Ang pinakamahusay na paraan na matutulungan ka ng Diyos na makamit iyon ay sa pamamagitan ng pag-iisa. Maaaring hindi mo masisiyahan ang iyong kalungkutan sa simula, ngunit pahalagahan mo ang Diyos para sa kanila kapag mas naiintindihan mo. Dapat mo ring tandaan na ang Diyos ay kasama mo pa rin kapag ikaw ay nag-iisa. Sinabi ni David sa awit 23:4, kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila ang umaaliw sa akin. Gaano man kalungkot at katakot ang landas na iyong tinatahak, laging nandyan ang Diyos sa iyo. Kung naniniwala ka dyan, humarap tayo sa Kanya sa mga panalangin. Tapat na Diyos, nagpapasalamat ako sa kapayapaan at ginhawang tinatamasa ko sa bawat araw ng aking buhay. Nagpapasalamat ako dahil nasa iyo ang pinakamagandang plano para sa akin, at kahit mag-isa lang ako, alam kong kasama kita. Ibinibigay ko ang lahat sa iyo ngayon at hinihiling na matupad mo ang layunin ng aking kalungkutan. Mangyaring tulungan akong sumunod sa iyong karunungan at paghiwalayin ang aking sarili kung kinakailangan. Pray for the grace to prioritize my relationship with you. Mula ngayon, gusto kong makipagkaibigan at makipag-usap ng higit pa sa iyo. Pinahahalagahan ko ang iyong presensya higit sa anumang bagay na namuhunan ko sa lahat ng oras ko. Panginoon, ihiwalay mo ako sa anumang bagay na naging Diyos sa aking buhay. Ibinibigay ko ang aking buhay sa iyong pamumuno, at tumanggi akong mapasailalim sa kontrol ng anumang materyal na bagay o sinuman, kahit sino sila. Hinihiling ko ang biyayang matuklasan ang aking tunay na sarili at lugar sa iyong programa. Alam kong gusto mo akong mapag-isa para mahanap ko ang tunay kong pagkatao. Hindi mo nais na maging abala ako sa maraming bagay at kalimutan kung ano ang dapat kong gawin. Humihingi ako ng tulong upang maiwasan ang anumang bagay na makagambala sa aking tunay na layunin. Ibinigay ko ang aking sarili sa panahong ito ng pag-iisa at humihingi ng kalinawan na kailangan ko sa pag-navigate sa buhay. Dalangin ko ang biyaya na mamuhay ng isang buhay ng pagsasarili, nagtitiwala sa iyo lamang, Panginoon. Tumanggi akong magtiwala sa karo dahil ang pag-asa ko ay sa pangalan ng Panginoon kong Diyos. Habang nakikinig ako sa iyong mga tagubilin na mag-isa, dalangin ko na bigyan mo ako ng lakas at tapang na harapin ang aking mga takot. Mangyaring bigyan ako ng katapangan na tumayo sa aking sarili nang hindi nangangailangan ng anumang tulong. Panginoon, nilikha mo kami upang maging tagapag-alaga ng aming kapatid, gayunpaman, ayaw kong maging mahina. Ayokong laging umaasa sa ibang tao para sa tulong. Paghiwalayin at palakasin mo ako para magawa ko ang lahat para sa iba kapag kailangan nila ang tulong ko. Dalangin ko ang biyayang ihiwalay ang aking sarili sa mga kaibigan at kasamahan na masasamang impluensya. Napagtanto kong mas mabuting mag-isa kaysa magkaroon ng maraming kaibigan na akit sa akin mula sa iyo. Naiintindihan ko rin na may ilang tao na nagpapalabo sa aking ilaw at hinihila ako pabalik mula sa pagsulong. Ilayo mo ako sa mga ganyang tao at bigyan mo ako ng kapayapaan. Panginoon, hinihiling ko na alisin mo ang lahat ng bagay na nagpabagabag sa akin at nakakatense. Ibinibigay ko sa iyo ngayon ang aking mga pasanin at hinihiling na bigyan mo ako ng kapahingahan. Alisin ang pagkabalisa mula sa aking puso at hayaan akong makahanap ng kaginhawaan sa iyong magandang yakap. Salamat, Panginoon, dahil alam kong ito ang simula ng magagandang bagay sa aking buhay. Hinihiling ko ang iyong biyaya upang mabuhay sa panahong ito ng kalungkutan. Dalangin ko na tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa buong prosesong pinagdadaanan mo sa akin. Tumanggi akong madepress o mag-iwan ng puwang para gumapang ang dyablo sa buhay ko.
Tinatakan ko ang aking espiritu, kaluluwa, at katawan ng dugo ni Jesus. Salamat sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Alam kong labis kang pinagpala. Huwag umalis nang hindi nagsusubscribe sa aming channel sa YouTube kung hindi mo pa ito nagawa. I-click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen.